Taong 1950, may isang kilalang magaling na antingero sa larangan ng paggawa ng mga baril na pwedeng panlaban o pamuksa sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. Kilala si Pepe sa bansag na Pepeng Gatillo nang maubos niya ang mga aswang sa kanilang lugar noong nasa edad 20 pa lamang ito. Unang sabak ni Pepe sa pakikipagtuos sa isa sa mga kinakatakutang nilalang ng mga tao na tinatawag na mga aswang ay nasa edad na 15 pa lamang noon ang binata. Maaga siyang hinubog ng kanyang ama sa pakikipaglaban para susunod na maging antingero, at nang natutunan na ng binata ang lahat ng karunungan, ipinasa na sa kanya ng ama ang tangan nitong anting-anting na nagbibigay ng kakayahang manggamot, proteksyonan ng sarili at ibayong lakas sa pakikipaglaban. Pati ang paggawa ng baril ay naituro ng kanyang ama bago ito nilisan ang mundo na panatag ang kalooban. Dati ay ang ama ni Pepe ang kinakatakutang antingero sa kanilang lugar, pero nang nabalitaan ng mga aswang ang patungkol sa pagyao ng matanda dahil sa labis na katandaan, nagkaroon ulit ng lakas ng loob ang mga ito para maghasik ng lagim. Dito na nagsimulang gampanan ng binata ang kanyang obligasyon na kabilin-bilinan ng kanyang ama na propesyong wag na wag niyang tatalikuran. Dahil sa likas namang mabait at mana sa ama ang ugali ni Pepe, ay naipagpatuloy nga nito ang naputol na layunin ng kanyang angkan para tugisin ang masasamang mga aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nagsimula siyang lumilok ng mga bagong sandatang gagamitin niya para labanan ng mga aswang na napapabalitang pumepeste sa mga tao sa karatig baryo, at ang mga binibiktima ay mga musmos na batang walang kalaban-laban. 45 baril ang mabilisang nagawa ng binata na ang bala ay kakaiba ang itsura. Kwadrado ang kapsula at tingga nito na may nakaukit na krus sa gitna, samantalang ang isa naman ay parang pangkaraniwang baril lamang, pero ang mga bala nito kapag tumama sa isang nilalang ay sumasabog sa loob ng katawan. Nang may handa na ni Pepeng Gatillo ang mga kakailanganin, ay hindi na siya nagsayang pa ng oras para pumunta sa karatig baryo ng kanilang lugar. Hapon na ng mga sandaling yun, kaya sigurado siyang maggagabi na kapag nakarating siya sa lugar na kanyang pakay. Pagdating niya roon, ay kaagad niyang naramdaman ang mga mabibigat na presensyang bumabalot sa baryong yun na para bang ginawang pag-aari o tirahan ito ng mga masasamang nilalang. Nagpatuloy si Pepe sa paglalakad hanggang sa marinig niya ang isang pamilyang sumisigaw at humihingi ng tulong. Kaagad na kumaripas ng takbo ang binatilyo, at pagkahanap niya ng bahay na pinanggalingan ng sigaw, nakita niya sa sahig na nakabulagta na ang isang dalaking may hawak na itak na wala ng buhay at abalang nilalantakan ang mga lamang loob nito ng isang babaeng aswang. Nasa isang sulok naman ang kawawang mag-ina na umiiyak habang nanginginig sa takot na magkayakap. Dahil doon ay naalerto si Pepe. Tinawag muna nito ang atensyon ng babaeng aswang sa pamamagitan ng pagsigaw, at nang mapalingon ito sa kanya, kaagad siyang sinugod. Pero nakahanda na ang binata ng mga sandaling yon sa ganoong mangyayari, kaya pagbunot niya ng isa niyang baril na may balang kwadrado ay inasinta niya ang ulo ng halimaw. Nangingisay na bumulagta ang aswang sa lupa hanggang sa ito'y mag-apoy at maging abo. Nakahinga naman ng maluwag ang babaeng binuhat ang 7 taong gulang na anak, saka nagpasalamat kay Pepe. Pero pagkatapos noon ay nagdalamhati ang mag-ina dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang padre de pamilya. Tinugunan naman sila ng ngiti ng binata
kasabay ng pagpapaalam nito dahil may panibago ulit siyang naramdamang puwersa ng kadiliman sa may hindi kalayuan. Isang ginang na buntis naman ang nag-iisa lamang sa isang bahay ang napuntahan ni Pepe at nahimatay na ito dahil sa sobrang takot sa isang tiktik na may tangkang masama sa batang nasa sinapupunan nito. Dinudugo na rin sa mga sandaling yon ang babae, samantalang dahan-dahan nang inilalapit ng tiktik ang mahaba nitong dila sa kanyang puwerta. Nanggigigil at umusbong ang galit ni Pepe dahil 2 buhay ang nalalagay sa panganib ng mga oras na yon, kaya ang kinuha niyang baril sa kanyang tagiliran ay ang may balang pumuputok sa loob ng tinatamaan nitong maski anong bahagi ng katawan ng isang aswang. Dahil sa mga ordinaryong tiktik lamang at mga aswang ang mga nakaengkwentro ni Pepe ng gabing yon, ay madali lamang niyang napapatay ang mga ito. Naubos niya ang mga aswang ng walang kahirap-hirap at nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang mga residente roon na nalagay sa bingit ng kamatayan. Taon ang lumipas na ganoon ang naging propesyon ni Pepe. Pinanindigan na niya ang pagiging antingero sa kanilang lugar. Lahat ng aswang na naghahasik ng lagim ay kanyang pinupuksa, hanggang sa dumating na nga siya sa edad na 20. Nang mga panahong yon ay bihasang-bihasa na ang binata sa pakikipaglaban sa kahit anong uri ng alagad ng dilim. Pero hindi lubos maisip ni Pepe na pagtungtong niya sa edad na 20 ay mas magiging mahirap na ang mga susunod niyang kakaharapin dahil malalakas na uri ng mga aswang na nagbabadyang kanyang makakalaban dahil sa kanyang anting-anting na tangan. Isa na rito ang mabangis na aswang na nakilala sa pangalang Lucio, isang prinsipe ng mga gabunan. Ang pakay nito sa binatang si Pepe ay ang kunin sa kanyang pangangalaga ang anting-anting dahil kapag napasa kanya yon ay siya na ang magiging hari ng sanlibutan. Wala nang makakapigil sa kanyang lahi na maglaganap ng lagim sa mga tao. May mga mangilan-ngilan namang naging kaibigang lamang lupa ang naging kaibigan ni Pepe dahil sa kabutihan nito sa kapwa, kaya hindi naging lingid ang masamang plano ng prinsipe ng mga gabunan sa kanya. Maraming salamat mga kaibigan sa pagbibigay ng impormasyon at babala. Tunay ngang mga kaibigan ko kayo. Hayaan ninyo, mas palalakisin ko pa ang aking karunungan at kakayahan sa pagkikipaglaban para kapag nag-cross na ang landas namin ni Lucio na isang prinsipe ng mga gabunan, ay hindi ako madihado sa mangyayaring sagupaan. Paano? Alis na ako ha, mga kaibigan ko. Salamat ulit sa inyong pagmamalasakit. Nang oras ding yun, ay nag-uumpisa na si Prinsipe Lucio sa kanyang maitim na binabalak sa binatang antingero. Susubukan nito sa pamamagitan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang alagad kung gaano kalakas si Pepe. Gusto kong malaman kung gaano talaga kabangis ang lakas ng isang antingero. Kaya mga kampon kong pinakamalakas sa lahat, puntahan nyo at hanapin ang tinatawag nilang binata na bantog sa pangalang Pepeng Gatillo. At kapag may pagkakataon kayo at natalo nyo siya, ay kunin nyo na sa kanya ang anting-anting at dalhin sa akin. Hala! Kilos na! Mga matataas ang antas ng kakayahan ang mga nagsialisan para hanapin si Pepe. Isang aswang na tiktik, isang harimudon, isang bangkilan, isang manananggal na kubot, at ang panghuli ay isang ordinaryong aswang lamang pero may halong lahi ng isang mangkukulam. Abala si Pepeng Gatillo sa pagpapalakas ng kanyang espiritual na kakayahan sa pamamagitan ng mga orasyong pangproteksyon sa kanyang sarili na may kasamang taimtim na pagdadasal. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa magtagpo sila ng landas ni Emer, ang aswang na tiktik na isa sa mga kampon ni Prinsipe Lucio na nautusang tumugis sa binatang antingero.
Sa gilid ng isang gubat, nagkrus ang kanilang landas habang nangunguha ng mga halamang gamot ang binata para gamutin ang mga pasyenteng mga nabati at ang karamihan ay mga dalagang sinapian ng masasamang nilalang para gawin na kanilang mga asawa. Pagkatapos magpakilala ni Emer, sa kalabang siya tinugunan ni Pepe. Kung ganon, totoo pala ang balita na nakarating sa akin. Pero ang labis kong ipinagtataka, bakit pa gustong malaman ng inyong minamahal na prinsipe ang kabuuan ng aking kakayahan at tunay kong lakas kung pwede namang siya mismo ang magpunta at sumukat nito? Bakit pa niya kayo inuutusan? Para gawing pain, ganon? Kayong mga utu-utu naman eh. Nagpaloko naman kayo sa inyong hambog na prinsipe. Pero sige, kayo ang pumili niyan eh. Kaso, ngayon pa lang eh, hihingi na ako ng pasensya dahil lahat ng aswang na nakakaharap ko o basta kahit sinong kampon ng kadiliman pa yan, eh hindi ko inahayaang mabuhay pa. Kaya inuulit ko, pasensya na kasi ngayong gabi, kikitalan na kita ng buhay. Ipinapangako ko sa iyo yan, Emer. Natawa lang ng malakas ang aswang na tiktik na ipinapakitang napakalaki ng kumpiyansa nito sa sariling taglay na lakas at kakayahan sa binata. Sinabi rin nito ang tunay niyang layunin at ng iba pang mga kanang kamay ng kanilang pinaglilingkurang prinsipe, at yun ay ang mapasakamay nila ang minimithi nilang lahat na anting-anting na nasa kanyang pangangalaga. Gusto rin kasi nilang maranasan ang maging isang pinuno at hindi palaging tau-tauhan na lamang. Isa pa'y ayaw nila sa pamamalakad ni Prinsipe Lucio dahil masyado itong gahaman sa kapangyarihan. Hanggang sa nag-umpisa ng maglaban ang dalawa, hinayaan muna ni Pepe na umatake si Emer sa kanya. Gusto kasi niyang pagbigyan muna na ilabas lahat ng lalaking aswang na tiktik ang lahat ng kaalaman nito sa pagkikipaglaban. Ilang minuto naman ang nakalipas bago ito magsawa sa mga pagbato na mga pag-atake. Kaligayahan ko ang makalaban ka, kaibigang Emer. Siguro naman, sapat na ang binigay ko sa iyong oras para masayan ka sa pag-atake mo sa akin. Ngayon, ako naman! Hindi na nagawa pang makailag ng lalaking aswang na tiktik dahil sa labis na kapaguran. Isang malakas na putok ng baril ang tumapos sa kanyang buhay. Nag-iwan pa ang bala ng baril ni Pepe sa noo ni Emer ng isang malaking marka ng parisukat dahil sa pagkakabaon ng tingga rito. Mahusay ka rin naman, Emer, at maganda ang iyong hangarin dahil hindi ka pabor sa ugaling meron ng inyong prinsipe. Pero ikinalulungkot ko sabihin na kalaban pa rin kita at kailangan kitang paslangin. Hanggang sa muli, mamahinga ka ng payapa. Iniwan ni Pepe ang bangkay ni Emer na nakabulagta sa lupa na tila ba walang nangyari. Pagkabalik ng bahay ay kalmado lamang ang binata sa paggawa ng mga herbal na gamot para sa kanyang mga pasyenteng naghihintay sa kanyang tulong. Sa sumunod na araw ay sa loob ng gubat naman niya nakakrus ng landas ang isang maskuladong lalaki na tiyak ni Pepe na isa yung aswang na harimudon. Nang malaman nito na siya ang pinapatugis na antingero ng kanilang prinsipe, ay walang pagdadalawang isip itong gumawa ng pagsugod. Nakahanda naman ang binata sa lahat ng oras, kaya hindi na siya nabigla sa mabilis na kaganapan. Sa tulong ng tangan nitong anting-anting, ay mabilis niya ulit na napabagsak sa lupa ang maskuladong harimudon. Pero maya-maya pa ay isang presensya na naman ng isang aswang ang naramdaman ni Pepe na paparating. Pagkatapos sa lalaking harimudon na ito, bangkilan naman ngayon. Hay, kahinaan ko pa naman kapag isang babae na ang aking nakaharap, lalo na kung maganda. Kumalma ka lang, Pepe. Mapapahamak ka sa pagiging marupok mo eh. Sana pangit ang isang bangkilan nito. Yung tipong kamukha ni... Ewan, ayoko magbanggit. Naputol ang kadaldalan ng binata
Nang mula sa kakahuyan ay lumabas ang ubod gandang dalagang bangkilan. Napakaamo ng mukha nito na animoy hindi makakagawa ng masama at para bang isang normal na tao lamang kung pagmamasdan. Nag-umpisa ng mapipi at mabulol sa pagsasalita si Pepe dahil sa taglay na alindog ng dalagang bangkilang kaharap. Kumusta? Magandang binibini. Diyos ko, eto na nga bang sinasabi ko eh. Ang ganda kasi. Pero pinanlisikan lamang siya ng mga mata ng bangkilan. Nilisian ng mabalasik, saka siya nito inatake. Kakamot-kamot na lamang sa ulo na umiilag si Pepe ng mga sandaling yon dahil hindi niya magawang saktan ang dalagang aswang. May mga pagkakataong napapatingin pa siya sa malulusog na dibdib nito na umaalog-alog habang sumusugod. Naku, Panginoon ko, patawarin mo po ako. Hindi ko maiwasang matukso. Ang laki kasi ng melon ng isang ito eh. Ang puti at ang kinis pa. Pasensya na po talaga. Resulta lang po siguro ito ng walang jowa kaya pagbigyan niyo na lang po ako sa ngayon. Napapadasal na lamang si Pepe dahil sa kanyang mga ikinikilos. Natatawa pa siya sa sarili dahil para bang nagkakagusto na siya sa isang dalaga at bangkilan pa. Naiinis naman ang babae dahil sa panay pagkindat ng binata at pagpapakyut nito sa kanya. Hoy, ano ba? Tumigil ka nga sa kakakindat mo. Nakakairita kang antingero ka. Maglaban na naman tayo. Lumaban ka, bilis! Pero tila ba nabingi si Pepe ng mga sandaling yon at wala sa sariling nakatitig sa mga mata ng dalagang bangkilan. Anong pangalan mo, Miss Beautiful? Ako si Aurelia, isang mapanganib na aswang na bangkilan. Kaya kung ayaw mo mamatay ng mabilisan sa aking mga kamay, mas mabuti pang lumaban ka na. Dahil hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka at agawin sa'yo ang anting-anting mo. Aurelia? Wow, napakagandang pangalan. May asawa ka na ba o mga anak? Hoy, wala pa no? Dalaga pa ako. At saka, ganyan ka pa talaga magsalita? Para kang bungol ah. Kaagad na inayos ni Pepe ang sarili. Pati ang buhok nito ay kanyang pinagpag. Saka ibinalik sa dating ayos. Huminga muna siya ng malalim bago ulit nagsalita. Ha? Hindi ah. Nauutal lang talaga ako kapag nakakita ako ng mga magagandang katulad mo. Parehas para tayo. Binata pa din ako at wala pang karanasan sa... Wala akong pakialam sa karanasan mong yan. Naparito ako para labanan ka at hindi para magpaligaw. Kung ayaw mong lumaban, pues, ako na lang. Muling sumugod si Aurelia. Pero gaya ng dati, ay madali lamang na nailagan ni Pepe ang kanyang mga pinapakawalang pag-atake. Mas lalo namang nairita ang dalagang bangkilan dahil mas lalong nagpapapansin sa kanya ang binatang antingero. Hanggang sa mahawakan ni Pepe nang hindi sinasadya ang malulusog na dibdib ni Aurelia. Parang kamatis sa pamumula ang mukha ng binata dahil sa hiya, ganun din ang dalagang aswang. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya, Aurelia. Grabe nakakahiya. Bastos kang lalaki ka. Wala pang nakakalama sa dibdib ko. At tangi ikaw pa lamang buwisit ka. Sinadya mo yun. Alam ko dahil kanina ka pa nagpapakit sa akin. At talagang sa isang aswang na katulad ko pa, ang gusto mong pagnasaan ha? Grabe naman yan. Pagnasaan ka agad. Hindi mo pwedeng nagkakagusto lang ako sa iyo. Pero sa maling pagkakataon at sitwasyon tayo nagkatagpo. Hindi nakaimik sa Aurelia sa inamin sa kanya ni Pepe. Talagang nagulat ito dahil hindi niya inaasahang ganon ang sasabihin sa kanya ng binata. Ang aminin ang nararamdaman sa kanya nito. Pero pilit naman niyang nilalabanan ang kiligin. May taglay din kasing kakisigan si Pepe, kaya hindi ito mahirap na pagkagustuhan. Pero dahil bawal sa batas ng mga aswang
ang umibig sa isang hindi nila kauri, lalo na sa isang tao, ay mas pinili ni Aurelia na pigilan ang nararamdaman. Hanggang sa isa na namang aswang ang lumantad at nagmulayon mula sa himpapawid. Ito ay walang iba kung hindi ang manananggal na kubot. May kakayahan itong lumipad sa ere gamit ang malalapad itong pakpak bilang isang manananggal, at kaya din itong gamitin ang buhok para sa pang-atake at pang-depensa bilang isang kubot. Juanita, anong ginagawa mo rito? Akong unang nakakita sa antingerong ito, kaya sa akin dapat siya makipaglaban. Habang hindi niya ako natatalo at napapatay, ay wala kang karapatang labanan siya. Kaya't umalis ka na. Pero tumawa lamang ang babaeng manananggal at sinabing kanina pa sila pinapanood ito at mukhang napanghihinaan na ng loob ang dalagang bangkilan. Sinabi pa nito at ipinaalala ang kanilang batas na bawal ang makipagrelasyon sa isang tao o maski umibig man lang, dahil tiyak na malaking kaparusahan ang naghihintay sa sinumang lumabag nito. Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na. At ako nang bahala sa antingerong ito. Pare-pareho lang naman tayo ng layunin, ang makuha ang kanyang anting-anting. Kaya huwag ka nang magkunwaring malinis ang iyong budhi. Dahil sa sinabing yun ni Aurelia, ay mas lalong lumutong ang tawa ni Juanita. Parang tanga namang nakatayo si Pepe sa may hindi kalayuan, nakanganga habang nakatitig ng malagkit sa dalagang bangkilan. Nang hindi na makapagpigil at natatakam na rin ang manananggal na kubot sa sariwang dugo at karne ng tulalang antingero, ay gumawa na ito ng pagsugod. Subalit kaagad din itong natigilan nang iharang ni Aurelia ang sarili sa gitna nila. Pinanlisikan pa nito ng tingin si Juanita na nakaramdam ng ibayong kaba. Subalit nang maisip nito ang anting-anting, ay muling naging agresibo ang kanyang isipan. Ngumiti ng nakakaloko ang manananggal, saka nagpatuloy sa binabalak na pag-atake. Lumabas naman ang mga pangil ni Aurelia at naging isang ganap na aswang na bangkilan. Sa mga oras na yon ay ang dalawang dating magkakampi na ang nagtatagisan ng lakas. Sige, Aurelia! Galingan mo, mahal ko! Medyo nawala sa konsentrasyon si Aurelia nang marinig ang sigaw ni Pepe na tila sinusuportahan siya, kaya muntik itong mapaluputan ng mahabang buhok ni Juanita. Subalit imbis na magalit, ay sumilay pa ang maganda nitong ngiti sa mga labi at para bang nadagdagan din ang kanyang bilis sa paggalaw. Sa hindi inaasahang kaganapan, ay nahablot ni Aurelia ang gumagalaw na buhok na manananggal na kubot. Mabilis at malakas naman itong iwinasiwas ng dalagang bangkilan si Juanita sa mga punong kahoy hanggang sa magkanda bali-bali ang mga pakpak nito, dahilan para hindi na ito makalipad pa sa ere. Dahil sa kalahati rin ng katawan, nahirapang tumayo si Juanita dahil kapag tumitindig siya, ay sumasayad sa lupa ang kanyang katawang lahati, at kapag natutusok ito ng mga maliliit na kahoy o maski mga damo man lamang, ay nagdudulot yon ng ibayong sakit sa kanyang buong sistema. Paano pa yan, Juanita? Oras na para tapusin kita. Pasensya ka na, ha? Mas malakas ako sa iyo eh. Maski humingi ka ng tawad, hindi kita bubuhayin pa. Dahil alam kong kapag baligtad ang sitwasyon at akong nasa kalagayan mo, ay tiyak hindi mo rin ako bibigyan ng pagkakataon. Kaya pasensya ka na. Wala nang nagawa pa ang manananggal na kubot ng bugbugin, pagkakalmutin at hugutin ni Aurelia ang kanyang puso. Lamog-labog ang kalahating katawan nito bago siya kitilan ng buhay. Bumalakpak naman si Pepe, kaya parang nakabalik sa realidad ang dalagang bangkilan. Nakita na lamang niyang lumalapit ito sa kanya. Parang napako ang dalaga sa kanyang kinatatayuan.
Diretso lamang itong nakatayo at hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang papalapit na binatang antingero. Hanggang sa wala na siyang nagawa nang siilin siya ni Pepe ng halik sa labi. Pikit matang tinanggap yun ni Aurelia na gumanti pa ng kusa ang kanyang mga labi. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang paghahalikan ay sumagi sa isipan ng dalagang bangkilan ang mga negatibong pwedeng mangyari kapag ipinagpatuloy niya ang kahibangan na hindi naman dapat mangyari at pwede niyang iwasan, kaya hindi sinasadyang maitulak nito ng malakas si Pepe. Walang patutunguhan ng kahibangang ito, Pepe. Kaya itigil na natin ito. Pero Aurelia, Sa susunod nating pagkikita, dapat ay handa ka ng labanan ako. Pasensya ka na kung pinaasa kita dahil nadala lang din ako sa bugso ng aking damdamin. Pero kaya ko itong pigilan alang-alang sa kapangyarihan. Alam ko sa sarili ko na humahanga lamang ako sa iyo. Pero hindi kita mahal. Diyan ka na. mabilis na nilisan ng dalaga ang lugar. Naiwan namang mag-isa si Pepe na tulala at hawak-hawak ang labi. Alam kong nagsisinungaling ka lang, Aurelia. Ramdam ko sa pagganti mo ng halik na may gusto ka rin sa akin. Gagawin ko ang lahat. Magkita lamang tayong muli. Masayang masaya ang kalooban ni Pepe ng mga sandaling yon dahil sa mga pangyayari. Kauna-unahang pagkakataon kasi niyang makahalik ng isang babae na tingin niya ay mahal na niya. May mga sandaling halos mapatalon pa siya sa saya kapag naalala ang pagdampi ng kanyang mga labi sa labi ni Aurelia. Sa may hindi kalayuan ay pinagmamasdan naman siya ng dalagang bangkilan. Hindi nito maitago na pati siya ay kinikilig at masayang pinagmamasdan ang binatang kanyang nakahalikan. Pero may lungkot din sa kanyang mga mata dahil sa mga negatibong nagbabadya kapag ipinilit nila ang hindi dapat na mangyari. Samantala, inip na si Prinsipe Lucio sa kakahintay sa kanyang mga inutusang alagad para tugisin ang binatang antingero at kunin rito ang anting-anting na tangan. Ilang araw na din kasi ang nakakaraan kaya nakaramdam ito ng pagkabagot. Hanggang sa ang dalagang si Aurelia ang naunang dumating sa kanilang kuta. Kaagad naman siyang kinumpronta ng pinagsisilbihan niyang prinsipe. Anong balita sa iyong lakad, Aurelia? Sana naman ay may maganda kang ibabalita sa akin. Pasensya na po, mahal na Prinsipe Lucio. Pero nabigo ako sa aking misyon. Nakatakas sa aking mga kamay ang antingerong may anting-anting dahil sa pakikialam ni Juanita. Nagawa din niya akong kalabanin at pagtangkaang paslangin. Pero mabuti na lamang at mas alisto ako sa kanya. Iba pala ang balak niya sa anting-anting. Kung sakaling mapapasakamay niya ito. Magtatatag daw siya ng sariling hukbo dahil ayaw niya ng inyong pamamalakad. Totoo bang sinasabi mo, Aurelia? Opo, mahal na prinsipe. Kailanman ay hindi ko pa kayo binigo o pinagtaksilan. Hindi po ba? Kung sa bagay, hangal na Juanita, isa palang ulupong. Mabuti na lamang at hindi kanya nagawang matalo. Dahil kung hindi, baka may umaaligid pang hutas sa aking pakanan magpasa hanggang gayon. Sige, magpahinga ka na, Aurelia, at hintayin na muna natin ang ibang mong mga kasama bago tayo gumawa ng panibagong plano. Maraming salamat po, mahal na prinsipe. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mga labi ng dalagang bangkilan nang makatalikod ito. Naisahan niya kasi ito at nauto ang kanilang prinsipe. Nagawa niyang mapaniwala ni si Juanita ang tumatraidor sa kanya at hindi siya. Nagawa din kasi niya yun para maprotektahan si Pepe, pati na ang kanyang mismong sarili sa tiyak na kapahamakan. Pagkabalik naman ni Pepe sa kanilang lugar, ay isang masamang balita na kaagad ang sumalubong sa kanya.
Halos hindi naman makapagsalita ang lalaking humahangos dahil sa kakatakbo palapit sa kanya nang makita siya nito. Dahil doon ay sinigurado ng binatang antingero na malaking suliranin ang susunod niyang magiging trabaho. Ayon sa lalaki na isa ring albularyo, pero hindi kagaya ni Pepe ang taglay na karunungan sa panggagamot, ay isa sa mga pasyente nito ay kinukulam ng hindi basta-basta ordinaryong mangkukulam lamang. May malakas kasi itong nasagap na presensya ng isang mabangis na kampon ng kadiliban at ito ay isang aswang. Kung ganon, kailangan natin magmadali bago pa mahuli ang lahat. Kung may mga halamang gamot ka na nakahanda, maaari mo ba ako samahan sa bahay ng iyong pasyenteng kasulukuyang kinukulam? Tumango ang lalaking albularyo at nauna pa ito sa pagtakbo. Sumunod naman sa kanya si Pepe at pagdating nila sa bakuran ng biktima ay sumalubong sa binatang antingero ang pinaghalong presensya ng isang aswang at mangkukulam. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay mas lalong naguluntang ang dalawang albularyo dahil maski ang mga magulang ng dalaga na nagbabantay rito ay nangingitim na rin ang mga kutis at nakukulam na. Ibang klase nga ang isang ito. Kuya, ilabas mo na po ang mga ginawa niyong pangontra sa mga kulam. Ako na po ang bahala. Mangyari lumabas na din muna kayo at baka hindi niyo kayanin ang bigat na presensya mamaya. Susubukan kong kausapin kasi ang may gawa nito sa pamamagitan ng pagpapasanib ko sa kanya sa ama ng dalagang pasyente. Tumango naman ang pawisang lalaking albularyo. Paglatag niya ng mga kasangkapan sa panggagamot ay nagpaalam na itong lalabas. Halos hindi na din kasi niya kayang tanggapin ang mas lalong lumalakas na itim na presensya sa loob ng tahanan. Mabilisang isinagawa ni Pepe ang ritual sa panggagamot, kasabay ng paghanda niya sa mga halamang herbal na gagamitin. Ang mga nakahandang ginawa ng lalaking albularyo ay panluna sa simpleng nakukulam, kaya dinagdagan niya ito ng kanyang mga sekretong sangkap na may halong orasyon pangontra sa aswang. Nagawa niyang pasanibin ito sa katawan ng ama ng biktimang dalaga para kausapin at alamin ang punot dulo ng paggambala nito, pero ang akala niyang pangkaraniwang dahilan lamang ang naging motibo ng aswang na mangkukulam ay hindi pala, dahil sangkot pa rin siya rito at ang kanyang anting-anting. Kung ganon, isa ka sa mga nilalang na gustong tumugis sa akin na kampon ng prinsipeng si Lucio para kunin mula sa pangangalaga ko ang anting-anting na naman ako sa aking ama. Pwes, hindi kita mapapayagan. Itigil mo na ang pagkukulam mo at tayo magtuos sa gubat. Kapag hindi mo ito ginawa, mapipilitin ako ibalik sa iyong kulam na pinataw mo sa kanila at kaya kong doble ng paghihirap mo. Kaya mamili ka. Papaslangin na kita ngayon o sa personal tayo maglaban. Tumawa ng malakas ang nakasanib na aswang. Bago nito sinabi na yun naman talaga ang kanyang plano. Ang puntahan siya sa gubat sa kanilang mismong kuta kung nasaan si Prinsipe Lucio. Pagkatanggap ng hamon, ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang kaanyuan ng magpapamilya hanggang sa tuluyan ng mabawi ang kulam sa kanila. Napakuyom naman ng kamao si Pepe dahil sa mga hindi na normal ang nangyayari. Nadadamay na kasi ang mga inosente at walang kalaban-labang mga residente dahil sa kasakiman sa kapangyarihan ng isang prinsipe ng mga aswang. Kailangan ko nang tapusin ang problemang ito sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat at may madamay na namang mga inosente. Ngayong gabi, matitira ang sinong matibay. Nang makatiyak na nasa maayos ng kalagayan ang magpapamilya, ipinagkatiwala na ni Pepe ang lahat sa lalaking albularyong nasa labas ng bahay na naghihintay. Humanga pa ito dahil sa maikling oras lamang ay nagawa ng palayasin ng binata ang kulam
sa katawan ng tatlo. Pinalipas naman ni Pepe ang buong maghapon habang naghahanda ng sarili sa kanyang tahanan. Pagsapit ng gabi ay paglabas niya ng pintuan, bahagya muna itong humarap roon. Saka siya lumuhod pagkatapos ay nag-usal siya ng isang taimtim na dasal. Ang dasal na yon ay kanyang sariling ritual para bigyan ng proteksyon ang kanyang iiwang presensya sa kanyang tirahan upang hindi mapasok ng masasamang nilalang. Nang matapos, ay saka pa lamang niya ito isinara sa katuluyan ng umalis. Maski nasa bungad pa lamang ng gubat si Pepe, ay nakahanda na ang kanyang mga baril sa magkabilaan nitong kamay. Nakakasiguro kasi siyang may mga makakasagupa muna siyang iba't ibang uri ng mga aswang bago siya makarating sa kuta kung saan nakatago si Prinsipe Lucio. Subalit habang papasok siya, ay wala naman siyang naramdamang kakaiba sa paligid at maski presensya man lang ng kahit isang aswang. Masama ang kutob ng binata. Mukhang pinaghandaan na siya ng mga kalaban. Subalit hindi pa rin ito nagdalawang isip na sugurin ang kuta ng mga ito. Alam niyang delikado, pero wala siyang pamimilian dahil kapag tumagal pa ang kanilang kasamaan, ay tiyak na may mga inosente na namang madadamay. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan si Aurelia. Nag-aalala ito bigla kung ano na ang kalagayan ng dalagang bangkilan. Sana naman nasa mabuti kang kalagayan, aking Aurelia. Hindi ko mapapatawad ang mga kalahi mo kung sakaling ginawang kanila ng masama. Magsasama pa tayo at mag-aanak ng isang dosena. Kaya hindi ko pa pwedeng mapahamak, mahal ko. Natatawa na lamang na nag-aalala sa mga sinasabi ni Pepe sa sarili habang ito'y naglalakad. Makaraan ang ilang oras ng paglalakbay, narating din niya ang tila maliit na baryong Liblib. Pinagmasdan muna niya ng maigi ang paligid bago siya tuluyang pumasok. Sa bukana ay may dalawang lalaking aswang. Ang tila ba alam ang kanyang pagdating at hinihintay siya. Sa bahagyang pagtango at pagngisi ng mga ito, ay parang sinasabi nilang sumunod ang binata sa kanila. Naglakad naman ng marahan si Pepe na tinahak din ang direksyong pinupuntahan ng dalawang aswang. Walang ano-ano'y bigla na lamang may umatake sa kung saan. Mabuti na lamang at alisto si Pepe kaya nakailag siya. Paglapag ng nilalang sa lupa ay kaagad itong nakilala ng binata. Aurelia? Ikaw? Magkahalong gulat at saya ang naramdaman ni Pepe ng mga sandaling yon, samantalang nangunot naman ang mga noo ng dalawang aswang, hindi lang dahil sa biglaang pag-atake ng dalagang aswang na bangkilan, kung hindi dahil sa kung paano ito nalaman ang pangalan ng dalagang aswang. Pero imbis na sumagot, muling umatake si Aurelia. Naramdaman ulit ng dalawang aswang na parabang binubugaw nito si Pepe para lumabas sa kanilang kuta, kaya nakialam na sila. Magsasalita pa lang sana ang pumakit ng aswang sa dalawang naglalaban nang bigla siyang atakihin ni Aurelia. Bumagsak sa lupa ang lalaking aswang nang hugutin ng dalagang bangkilan ang puso nito na siya namang ikinagulantang ni Pepe at ng isa pang aswang. Dahil sa takot, dahan-dahang napaatras ang natitirang aswang at akbala sana itong tatakbo, subalit mabilis na lumitaw mula sa harapan nito si Aurelia at sa isang iglap ay hawak-hawak na rin ng dalaga ang puso ng isa pa na kaagaran ding nalagutan ng hininga. Aurelia, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapaslang ang mga kauri mo? Simple lang, Pepe, ang kasagutan. Dahil ayoko mapahamak ka. Kaya kung maaari umalis ka na dito sa aming kuta. Hindi mo alam ang kakayahan ng aming prinsipe. Hindi ka mananalo sa kanya. Kaya pakiusap, umalis ka na. Salamat sa pag-aalala mo, Aurelia. Ramdam ko ang sensibilidad mo pero
Pasensya na kung hindi kita mapagbibigyan sa hiling mo. Magalit ka na sa akin pero ngayong gabi, ipinangako ko sa aking sarili na isa sa amin ng inyong prinsipe ang titimbuang sa lupa. Napakatigas talaga ng ulo mo, Pepe. Bahala ka na nga. Basta pinalaan na kita. Salamat. Muling iniwan ng dalaga ang binata. Nagpatuloy naman si Pepe sa paglalakad. Hindi nagtagal ay narating niya ang kinaroroonan ng trono ng iginagalang na prinsipe ng mga gabunan na si Prinsipe Lucio. Pagkapansin sa kanya ng mga aswang, ay kaagad na binalingan siya ng nanlilisik na mga tingin. Maligayang pagdating dito sa aming kuta, binatang antigero. Halika, tumuloy ka, para naman mapag-usapan natin ang dapat na magandang gawin para matigil na ang pagdanak ng dugo ng mga aswang at tao. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko, Prinsipe Lucio. Alam kong hindi kapayapaan ang nais mo. Kung hindi ang anting-anting na naman ako sa aking nasirang ama na dating manunugis. Kaya hindi mo ko manuloko. Kung ganon, wala na rin palang silbi. Maski sa mahinahon kita kakausapin. Kaya sasapilitan ko na lamang kukunin ang iyong anting-anting at buhay. Mga alagad ko, huwag niyo nang patagalin pa ang buhay ng antigerong yan. Patayin niyo siya at kunin ang anting-anting sa kanya. Nakaramdam ng pag-aalala si Aurelia para kay Pepe nang magsimulang sumugod ang mga iba't ibang uri ng mga aswang. Pero wala siyang magawang hakbang dahil baka mahalata siya ng kanilang prinsipe. Napangiti naman si Pepe nang panandaliang sinulyapan si Aurelia bago ito walang habas na nagpaputok ng baril. Bawat natatamaan niyang mga aswang ay kaagad na bumubulagta sa lupa. Natirik ang mga mata at may nakabaong tingga sa noo at ang iba naman ay sumasambulat ang puso sa lupa dahil sa sumasabog na bala. Mas lalong nagiging asintado si Pepeng Gatillo habang tumatagal ang labanan. Wala ni isang nasasayang na bala dahil lahat ay tumatama sa mga ulo at dibdib ng mga umaataking mga aswang. O ano? Sugod pa, mga animal kayo. Sige lang, bigyan niyo pa ako ng rason para ubusin kayo. Nagngit-ngit ang mga pangil ni Prinsipe Lucio dahil sa nangyayari. Hindi man lang kasi malapitan ng kanyang nasasakupan ang binatang antingero. Marami na din ang nalalagas sa kanilang lahi. Lintik na! Mahusay din pala makipaglaban ng isang ito. Hindi ko inaakalang tatagal ng ganitong kanyang lakas. Hoy! Aurelia, ano pa ang tinutunganga mo dyan? Abay kumilos ka na habang hindi pa nauubos ang ating mga kasamaan. Bilisan mo! Hindi alam ni Aurelia ang gagawin nang dahil sa pagkabigla. Nahati kasi sa dalawa ang kanyang desisyon, pero mas pinili niyang sa huli ay umatake, pero malamya ang kanyang mga binibitawang pag-atake. Napansin naman yun ni Prinsipe Lucio hanggang sa lumapit sa kanya ang alagad niyang aswang na mangkukulam at ibinulong rito ang labasa niya sa mga nahanap niyang katawan ng kanilang mga kasamang pinatay ni Pepe. Kung ganon, si Aurelia ang tunay na traidor at hindi si Juanita. Lintik ka, Aurelia. Pinaikot ako sa sarili niyang mga kamay. Magbabayad siya ng malaki dahil sa ginawa niyang ito sa akin. Pagkatanggal ng balabal na nakasabit sa katawan ni Prinsipe Lucio, ay bumaba ito sa kanyang trono. Sinundan naman siya ng tapat niyang alagad na aswang na mangkukulam. Aurelia, tama na ang pagpapanggap. Alam ko na ang buong katotohanan. Bilibo ko sa iyo at nagawa mo akong paniwalain sa iyong mga kasinungalingan. Pero nakakalimutan mong may mga tapat pa rin akong alagad. Dahil sa kanila, nalaman ko ang balak mong paglaban sa akin. Kaya tumanda ka. Dahil sa mga kamay ko kita tatapusin. At sinisiguro kong magsisisi ka na yung binatang antingerong yan ang pinili mong kampihan at hindi ako. Nakaramdam naman ng takot si Aurelia na mga sandaling yun. Pero wala na siyang magagawa pa
kung hindi ang labanan ang masamang prinsipe. Alam mo na pala ang lahat. Pero kulang ang detalyeng sinabi sa iyo, Prinsipe Lucio. Oo, inaamin ko. May balak nga akong tuldukan na ang iyong kasamaan. Pero hindi lang ako nagbabalak niyan. Halos lahat kaming mga tapat mong kanang kamay ay nagawang pag-isipan ka ng hindi maganda. Dahil sa baluktot mong pamumuno. Kaya kung ako sa iyo, ay huwag kang magtiwala ng lubos sa mga inakala mong tapat sa iyo na nasa iyong paligid. Hindi mo alam. Baka isa na din siya sa gustong sumaksak sa iyo mula sa iyong likuran. Napatingin si Prinsipe Lucio sa aswang na mangkukulam na napapalunok ng laway. Ngayon ay naiintindihan na niya ang gustong ipabatid sa kanya ni Aurelia bago ito tumawa ng napakalutong. Ngayon ay alam ko na. Tama ka, Aurelia. Mahirap na talagang magtiwala sa ngayon. Kaya hindi ko na din hahayaang lumaki pa ang sungay ng mga alam kong nakapalibot sa akin na may iniisip na pagtatraidor. Hindi na nakaporma pa o magpaliwanag man lang ang aswang na mangkukulam nang gilitan siya ng liig ni Prinsipe Lucio. Ikinatuwa naman ni Aurelia ang pangyayaring yon kasabay ng pagsabi nito ng mahina ng katagang, Utu-utong prinsipe. Si Pepe naman ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa nang matapos niyang paslangin ang lahat ng nakatapat niyang mga aswang. Sunod niyang pinaulanan ng bala si Prinsipe Lucio na handa na sanang sugurin si Aurelia. Hindi mo magagawang saktan ng mahal ko. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo masaling ang kanyang daliri. Kaya mamamatay ka! Patakbong sinugod ni Pepe ang prinsipe habang nagpapaputok ito ng baril. Mabilis namang nakakailag si Prinsipe Lucio hanggang sa mahawakan niya sa lieg ang binatang antingero saka ibinalandra sa lupa. Pepe! Wala ka talagang kasing sama, Prinsipe Lucio. Ako naman ang labanan mo. Gamit ang matatalas na kuko at taglay na bilis at lakas ng isang bangkilan ay sinugod ni Aurelia ang dati niyang pinaglilingkurang prinsipe. Tumatawa naman si Lucio habang walang kahirap-hirap na iniilagan ang mga pag-atake sa kanya ni Aurelia. Ano, Aurelia? Hanggang yan lang ba ang kaya ng isang bangkilan? Hangal kang ipinagpalit ang kauri mo para lamang sa pag-ibig mo sa isang tao. Kaya tanggapin mo ang parusang kamatayan. Sa isang kisap mata ay hawak-hawak na ni Prinsipe Lucio ang liig ni Aurelia. Dahan-dahang bumabaon ang matatalas nitong kuko sa liig ng dalaga na kinakapos na rin ng hininga at bumubulwak na ng dugo ang bunganga. Aurelia! Prinsipe Lucio, hayop ka. Bitawan mo siya at akong harapin mo. O sige, eto, saluhin mo ang walang kwentang pangkilan na ito. Buong lakas na inihagis ng masamang prinsipe si Aurelia. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Pepe dahil kung hindi, ay tiyak na kamatayan ang sasapitin nito kapag bumalandra siya sa katawan ng mga puno sa gubat. Nawalan din ito ng malay dahil sa sugat sa leeg na natamo at mga dugong nawala. Magpahinga ka muna, mahal ko. Ako na muna ang bahala. Tatapusin ko ang laban. Dahan-dahang inilapag ni Pepe ang nahihimlay na dalagang bangkilan sa kamarahang naglakad palapit kay Lucio. Isang malaking pagkakamali ang saktan mo si Aurelia. Hindi ko ito mapapalampas. Ngayon mo malalaman kung bakit binansagan na kong Pepeng Gatillo, sentensyador na antingero. Nilusob ni Pepe si Prinsipe Lucio. Naagapan naman yon ng masamang prinsipe. Nagsukatan sila ng lakas sa pamamagitan ng pagpapalitan nila ng pag-atake. Pero sa huli ay muling tumilapon sa ere ang binatang antingero. Pagbagsak nito sa lupa ay kaagad din itong tumayo at muling sumugod. Pero paulit-ulit lamang ang nangyayari na mas lalong ikinatutuwa ni Prinsipe Lucio. Ano na, hangal na antingero? Nasaan ang yabang mo?
Hanggang pangarap ka lang na matalo ang isang prinsipe na katulad ko at isang gabunan pa. Muling pumailan lang sa buong kapaligiran ang halakhak ng isang mabangis na gabunan, kasabay ng pagpapakawala nito ng pinakamalakas niyang suntok sa mukha ng binatang si Pepe. Sa muling pagbagsak ni Pepe at paghandusay sa lupa, ay hindi na ito nakatayo at nakakilos pa. Tila ininda nito ang lahat ng natamo niyang pinsala sa katawan mula kay Prinsipe Lucio. Labis na kasiyahan naman ang mababanaag sa mukha ng gabunang prinsipe dahil sa natamasang tagumpay sa laban. Sa mga sandaling yon, nagkamalay na rin si Aurelia. Kitang-kita niya ang huling pagbagsak ng binatang antingero na hindi na kumikibo at tila wala ng buhay. Pepe! Pepe, bumangon ka! Pepe, wag mo akong iwan! Mahal kita, Pepe! Mahal kita! Baski anong lakas ng pagsigaw mo, Aurelia, ay wala ka nang magagawa. Patay na ang pinagpalit mo sa iyong mga kauri. Pero huwag kang mag-alala dahil isusunod din kita sa kanya sa kabilang buhay. Hindi na ako magtataka. Kaya maraming gustong mag-aklas laban sa'yo na ibang lahi ng mga aswang. Dahil napakasama mo. Mapapatay mo kami. Pero tinitiyak kong balang araw ay may isisilang na panibagong takapamuksa ng mga masasamang katulad mo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, Aurelia. Kapag nakuha ko ang anting-anting sa binatang antigero, ako na ang magiging pinakamalakas na aswang sa buong mundo. Ako na ang magsisilbing Panginoon ng sanlibutan. Ako na! Natigil ang pagdidiwang ng kalooban ni Prinsipe Lucio nang maramdaman niyang muli ang presensya ng binatang antingero. Nanginginig pa ang nakabukakan nitong bunganga dahil sa gulat nang makita niya itong nakatayo at nakangiti. Pepe! Buhay ka! Masaya naman ang kalooban ni Aurelia, maski nagulat din ito. Walang mapagsidlang kaligayahan lalo na nang balingan siya ni Pepe ng tingin sa kakinindatan. Buhay na buhay, mahal kong Aurelia. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi pa ako pwedeng mamatay. Gagawa pa tayo ng pamilya eh. Isang masayang pamilya. Mas lalong nasiyahan ang dalagang bangkilan sa mga narinig. Pero sa isipan niya ay may pumipigil, subalit isinantabi muna niya yon. Ikaw naman, Prinsipe Lucio. Nakalimutan mo na bang nasa aking pangangalaga pa rin ang anting-anting? Nakalimutan ko na palang sabihin sa'yo na ang abilidad nito ay marami at magkakaiba. Kaya din nitong kumopya ng abilidad ng isang gabunan na katulad mo. Hindi mo ba napansin kanina? Sinadya ako magpabugbog pero nakatuon ang mga mata ko sa mga kilos at pag-atake mo. Ngayon, nasa akin na ang iyong katangiang pinagmamalaki mo. Kaya tumanda ka dahil ito rin ang gagamitin ko para puksain ka. Hindi makapaniwala si Prinsipe Lucio sa mga revelasyong inilalahad ng binatang antingero. Hindi niya lubos na maisip na may ganun palang abilidad ang anting-anting na kanyang pinaka-inaasam. Hindi ako naniniwala. Alam kong tinatakot mo lang ako. Saka pa lamang naniwala ang prinsipe nang ipamalas ni Pepe ang ibang nakopya niyang katangian ng isang gabunang prinsipe. Dumaloy tuloy sa sistema ni Lucio ang ibayong takot at pag-aalala para sa kanyang buhay. Imposibleng mangyari ito. Imposible! Posibleng mangyari ang lahat dahil nangyari na. Kaya ngayon pa lang, mag-uumpisa ang tunay na laban sa pagitan nating dalawa. Sa sobrang bilis ni Pepe na gumawa kaagad ng pagsugod ay hindi na halos masundan ito ng mga mata ni Prinsipe Lucio, kaya madali lamang siyang napapatamaan. Naramdaman din nito na para bang pinaglalaroan na lamang siya ng binatang antingero dahil sa inunti-unti siyang tinatanggalan ng mga bahagi ng katawan na nagsimula sa kanyang mga tenga. Pagsigaw ay binunot ang kanyang dila. Pinagsasampal ng malalakas
kaya nagbumug siya ng sariling dugo. Pagkatapos ay isinunod na nila Pirot ang kanyang ilong hanggang sa ito'y mabali. Ginawa siyang katawa-tawa ni Pepe ng mga sandaling yun, kaya buong pagkataong na insulto ang pagkaprinsipe ng binatang gabunan. Hindi na rin niya magawang makapagreklamo dahil hindi na siya nakakapagsalita pa. O ano, Prinsipe Lucio? Kumusta ang pakiramdam ng talunan? Pinagtatawanan at pinaglalaruan. Sarili mong kakayahan tumapos din sa kasamaan mo. Pasensya ka na, pero hindi na kita hahayaang magtagal pa. Tinusok muna gamit ang sariling mga daliri ng binatang antingero ang mga mata ng prinsipe. Pinaramdam muna nito ang matinding sakit at kirot bago niya ito ginilitan ng leeg at tinapos ang buhay nito sa pamamagitan ng pagtadtad ng bala ng baril sa buo nitong katawan. Pepe! Aurelia, mahal ko. Nagkorting puso pa ang mga mata ni Pepe habang sinasalubong ang tumatakbong si Aurelia papunta sa kanya. Nagyakapan sila at naghalikan. Ninamnam ang bawat segundong magkalapat ang kanilang mga labi. Nang maghiwalay, saka lamang nila sinabi ang kanilang mga emosyon. Maski tapos na ang laban, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng dalagang bangkilan dahil sa kanyang mabigat na suliranin. Banaag naman ni Pepe sa mga mata ni Aurelia ang napakabigat na problemang pinapasan nito. Mahal ko, kung ano man ang bumabagabag sa'yo, maaari mo bang sabihin sa akin? Malay mo, makatulong ako. Saka na, Pepe. Ang importante, masaya tayo ngayon. Kalimutan muna natin ang mga problemang yan. Ikaw ang bahala. Tara na, iuwi na kita para makarami. Pilyo ka talaga. Nagtawanan ang dalawa na napakasaya ng mga damdamin. Nakalabas naman sila ng gubat ng ligtas at walang naging problema. Lumipas ang marami pang buwan hanggang sa nagdalang tao na rin si Aurelia. Doon na ipinagtapat ng dalagang bangkilan kay Pepe ang kanyang matinding suliranin. Walang gamot o pangontra ang ganitong suliranin naming mga bangkilan, Pepe. Kaya hindi ko ipinagtapat sa'yo ay dahil baka iwasan mo ako.